Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Naglabas po ang SWS ng panibagong trust ratings ng ating mga top government officials at ito po ang resulta sa ating screen. So lahat po sila ay nagsitaas, tumaas po lahat. President Bongbong Marcos, 48%, VP Sara Duterte, 61%, Escudero, 55%, Speaker Romualdez, 34%. So although lahat po ay nagsitaasan, ang meron pong pinakamataas na puntos na itinaas mga kababayan ay walang iba kundi si Presidente Bongbong Marcos. Sapagkat nung Mayo po ay 38% lamang ang trust ratings ng Pangulo at ngayon pong Hunyo ay naging 48%. Ito nga daw ay affirmation ng administration's actions and leadership. Sabi po ni Representative Paulo Ortega ng Zambales at 1st District Representative Jefferson Kong Jun and Manila 6th District Representative Ben Benito Abante Jr. Sabi nila itong improvement ng ratings o trust rating shows growing support for the administration's initiatives including those of the House of Representatives. So ayan mga kababayan, si Sara Duterte naman 61%. Grabe taas. Ako nagtataka naman ako sa inyo. Ang taas ng tiwala ninyo dito kay VP Sara Duterte, wala namang ginagawa ito. Puro lang bakasyon. Gusto nyo ba yon mga kapwa ko Pilipino? Gusto nyo ba yung mga ganito yung nagbabakasyon lang? Mas nagtitiwala kayo doon sa mga nagpabakasyon lang? Walang ginagawa. Mas mataas ba ang tiwala ninyo sa mga government officials natin? Ang ginagawa ay puro paninira. Anak ng teteng naman kayo. Gusto nyo ba yan yung mga tamad? Yung walang ginagawa, papasyal-pasyal lang. Gusto nyo ba yun? Ako naman nagtataka naman ako sa mga kapwa natin Pilipino. Ano ba naman yun? Kaya walang pag-asa. Ang bansa natin, nagkakaleche-leche. Pero yung 61% trust ratings, nagkakatiwala. Although mga kababayan, konti lang ang tinaas ni Sara Duterte. Pero mataas pa rin 61 eh. Dami talagang trolls eh. Alam ko yung mga nagtitiwala dito, yung mga trolls. Yung mga didilis. Alam mo yung mga didilis? Yung dilis, di ba? Maliit na isda. Tapos yung utak nun liit. Kaya nga didilis eh. Di ba? 61%. Although konti nga lang yung tinaas. Pero mga kababayan, gising-gising naman kayo. Walang iya, 61%. Gusto nyo pala yung Gusto nyo pala yung manggugurgur, yung magbabanta sa presidente, sa asawa ng presidente, at maging sa Speaker of the House. Mas gusto nyo ba yun? Yung ano tawag dito? Yung nanununtok na sheriff. Gusto nyo ba yung ganon? Yung bardagulan? Gusto nyo yung mga magaling sa bardagulan? Puro paninira? Mga kababayan, gising-gising naman dyan. Gumising naman kayo. Mga natutulog-tulog sa pansitan dyan. So tumaas po mga kababayan, lahat. Pero pinakamataas pa rin ang trust rating si Sara Duterte, although konti lang itinaas. Ang merong pinakamataas na puntos na itinaas from last month ay si Presidente Bongbong Marcos. Ito pa, Chis Escudero. Dami talagang trolls no? Sa kaya to? Sa Sinorbay? Sa Davao ba? Sa Davao ata Sinorbay to eh. Langya naman SWS, saan ba kayo nagsosorbay? Sa Davao ba? Ito, may comment dito. Dito to yan, fake news. Naku, fake news na naman.
Ano yan, sariling survey? Di nyo pa nga ako natatanong. Oo nga, hindi nga umaabot eh. Kahit ako, ilang survey na sila. Ako nga, hindi mo lang ako nakakita na nagsusurvey eh. SWS, kung ano-ano mga survey firms. Hindi ako natatanong eh. Eto mga to yo. Eto mga numero na ito. Ewan ko saan kinunan to. Langya talaga ang mga hindi naniniwala ang mga taong bayan eh. Oh. Okay, so ito mga kababayan, nagsalita po si Yusek Claire Castro tungkol dyan. Kasi totoo naman ang sinabi ni Yusek Claire Castro, hindi naman importante yung numero. Importante, nagtatrabaho. Mataas nga ang trust ratings mo kasi dun sa lugar nyo kinuha yung survey. Pero tamad ka naman. Wala ka namang ginagawa, hindi ka naman magtatrabaho. Imbis na tumulong ka sa gobyerno, puro paninira ginagawa mo sa gobyerno. Hindi ka na nakakatulong, dagdag ka pa sa problema. Anak ng teteng nga. Ang dami pa rin ewan ko, may tamang pag-iisip pa ba tayo kapag ganito na yung tamad, yung walang ginagawa, yung pa ang pinagkakatiwalaan ninyo. Ano nangyari sa Pilipinas? Ito, pakinggan niyo si Yusek Claire Castro. Natanong kasi siya dyan sa trust ratings na yan. Na sabi nung ilang mga kababayan, mga hindi naman totoo, fake news. Kasi unang-una, ilan lang ba tinanong dyan? 1,000? 1,500? Ilan ba ang tao sa Pilipinas? Milyones. So, hindi po ito sigaw ng taong bayan, hindi po ito ang pulso ng taong bayan. Pulso lang to ng mga mga didilis. Biruin mo 61%. Ano namang ginagawa? Ano nangyari yun? Kalokohan ng putik. Pakinggan natin Yusek Claire Castro. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito. Si Yusek Claire Castro, ano na rin busit na rin. Dito sa mga obstructionist, wala talagang ginagawa. Puro paninira sa gobyerno. Nabubuhay ba kayo ng maayos? Nakakatulog ba kayo ng maayos yung mga obstructionist dyan? Yung mga didilis na walang utak? Nakakatulog ba kayo ng maayos? Na wala nang ginawa ang gobyerno na tama, puro na lang mali, kayo lang magagaling. Nakakatulog pa ba kayo? Ibig sa tulungan nyo yung ating bansa na umahon. Kayo pa ang umihila pa baba. Anak ng teteng kayo. Ito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Okay, so yan mga kababayan. Tama naman sinabi ni Yusek Claire Castro. Ano pa ba gagawin namin? Pag bumababa yung trust ratings namin, titigil kami sa trabaho? Porke ba mataas yung trust ratings sa numero ni Sara Duterte, anong gagawin namin? Sisiraan namin Sara Duterte? Hindi. Ang gagawin namin, magtrabaho. Hindi kami pa bakasyon lang. Diba? Di tinamaan na naman si Sara Duterte. Tinatamaan na naman ni Claire Castro. Yung isa pa, bakasyon lang eh.
Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapwa ko mga Pilipino, mag-isip-isip naman kayo. Paano nyo nabigyan ng mataas na porsyento ng inyong tiwala ang isang tao na puro bakasyon? Imbis na magtrabaho. Pinapagtrabaho niya yung mga tao dun sa kanyang sa kanyang opisina. Tapos siya nandun. Nag-arali mag-isa. Dun sa Dahig, sa The Netherlands. Anak ng teteng talaga. Nabibisit na rin si Claire Castro eh. Sabi ng reporter, 61 po si Sara, 48 si Presidente. Paano pong gagawin natin? Hindi alam gagawin niya para dumikit man lang, mapantayan. Mapantayan si Sara Duterte. Gagawin namin. Wala, pakialam namin sa kanya. Basta kami, nagtatrabaho. At magtatrabaho hanggat kaya namin. Hindi kami puro bakasyon. Okay, sabi ni Claire Castro. Diba? Tama naman eh. Magtrabaho ka lang na magtrabaho. Yung isa mataas nga ratings, puro bakasyon, puro dakdak, puro paninira. Di walang kwenta. Kahit 100 pa yung ratings mo. Hindi ka naman nakakatulong sa bansa. Wala ka namang ambag. Puro paninira lang ambag mo. Wala. Wala ka rin. Wala kang wenta. Diba? Kahit 0 pa ang trust ratings mo, ang importante ikaw ay nagtatrabaho at ginagawa mo ang mandato mo sa taong bayan. Yun ang importante. Lang kaya, 100 nga trust ratings mo. Tamad ka naman. Di sa'yo na yung trust ratings mo. Gawin mo na 1,000 trust ratings mo. Wala ka pa rin kwenta. Kasi hindi ka nakakatulong sa bansa. Kahit 0 trust ratings mo, magtrabaho ka na magtrabaho dahil yun ang mandato na ibinigay sa'yo ng taong bayan. Di ba? Anong gagawin mo sa trust ratings na yan? Kaya tayo mga kababayan, makakain ba natin yan? Maluluto ba natin yung trust ratings na yan? Yung mga didilis lang naman na masaya eh. Kasi mga utak dilis nga eh. Todo suporta pa rin sila doon sa kumakalaban sa gobyerno. Di ka naman natutulungan. Natutulungan ka ba nung kumakalaban sa gobyerno? Hindi. Kanina ko humingi ng tulong sa gobyerno pa rin. Pare-parehas kayo nung amo nyo. Mga pasaway. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Congratulations kay Pangulong Bongbong Marcos. Laki po na itinaas ng trust ratings niya. Bagamat hindi po tayo masyadong nagbabase dito po sa numero, importante, trabaho ng trabaho ang gobyerno, ang presidente natin, trabaho ng trabaho, at hindi po nagbabase sa numero. Kasi aanuhin mo ang numero, mataas nga ang numero mo, tamad ka naman, wala kang ambag sa gobyerno, wala kang ambag sa taong bayan, hindi ka naman nakakatulong, dagdag problema ka pa, mas maganda ng kahit 0 na. Importante, nagtatrabaho ka at nagsisikap ka para iahon itong ating bansa ito po sa sa kahirapan. May ahon ng ating bansa at mabigyan man lang tayo kahit konting pag-angat sa ating sa antas ng ating pamumuhay. Di ba? So, yung mga numero-numero na yan, isang tabi na muna yan, yung mga trust ratings na yan. Tayo mga Pilipino, suportahan natin yung gobyerno, hindi yung naninira sa gobyerno. Kasi hindi naman tumutulong sa inyo yung naninira sa gobyerno Kailan ba tumulong sa inyo yan? Kapag may problema ba kayo? Pag wala na kayong makain, mga didilis, nakakahingi ba kayo dun sa sa idol ninyo? Hindi naman Sa gobyerno pa rin kayo. Humihingi ng tulong. Di ba? Susuportahan nyo yung gobyerno, hindi naninira sa gobyerno. Tulongges kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.